Nakagawa nga pala ako ng cake without oven. Yes, Mare, tama ang narinig mo. At dahil nga hindi tayo gagamit dito ng oven, ang gagamitin natin para makagawa nitong masarap na cake ay ang kaserola at lulutuin lang natin ito sa kalan. Sobrang dali lang din itong gawin at kunti lang yung ingredients na gagamitin. And speaking of ingredients, ano nga ba yung mga ingredients na gagamitin natin dito? So first step muna, sa isang kaserola maglalagay tayo ng kunting mantika. At gagamit din tayo dito ng brush para mapahidan yung bawat sulok at gilid nito. At pagkatapos kang mapahidan ng mantika, sunod naman tayong maglalagay ng parchment paper or baking paper. Ang dahilan naman kung bakit tayo gagamit nito ay para po hindi dumikit yung ating mixture. At pagkatapos naman pong malagyan ng parchment paper or baking paper yung ating kaserola sa isang bowl, sunod naman nating paghihiwalayin yung egg yolk at egg white. Bali 4 medium size nga pala ng itlog yung gagamitin natin dito. Alam nyo ba, kwento ko lang din na meron akong na-order sa Shopee na pang separate ng egg yolk at egg white. Pero hindi ko ina-expect na mas madali pala yung ganitong technique. Mas madali at nakaka-enjoy gawin. So after nga nating mag-separate ng egg yolk at egg white, gamit itong hand mixer, i-mix lang natin hanggang sa maging meringue type na ito. At maglalagay din po pala tayo dito ng 1/2 cup ng puting asukal. Huwag nyo po munang ilagay lahat. Bale, ang gagawin natin ay hahatiin natin ito sa 3 batch. May mga nagtatanong nga kung wala daw bang hand mixer, ano daw ba yung pwedeng gamitin para makagawa ng meringue. Pwede naman po tayong gumamit ng whisk. Yun nga lang po, asahan natin na medyo nakakangalay ito. So after nga nating makagawa ng meringue, sunod naman tayong maglalagay ng 1 teaspoon vanilla sa egg yolk. Haluin lang natin ito at pagkatapos, ihalo na rin natin ito sa ginawa nating meringue. At sunod na rin natin itong hahaluin hanggang sa mag-well combine lahat. At pag wala na nga pong napansin na egg yolk o pag naging ganito na yung itsura, sunod naman po tayong magsisift ng 1 cup of cake flour. At kung wala naman pong cake flour, wag mag-alala dahil pwede naman po tayong gumamit dito ng all-purpose flour or harina. Gagamit din po pala tayo dito ng 1 teaspoon ng baking powder. Isift lang din natin ito at pagkatapos, hahaluin natin ito hanggang sa mag-well combine lahat ng ingredients. At ganito nga po pala yung kakalabasan ng ating mixture. So after nga nyan, sunod na rin natin itatransfer yung ating mixture sa ating kaserola. Itaktak lang natin ito para mawala yung mga air bubbles. Maglalagay lang din tayo ng tissue sa butas nitong takpanan ng ating kaserola. Sunod na rin natin itong ilalagay sa kalan at iset ang apoy to low heat. Lulutuin naman po natin ito for 30 minutes. Napansin ko nga lang din after 15 minutes na nagmoist tong takpanan ng aking kaserola. Kaya binuksan ko muna saglit at pinunasan muna ito. Huwag nyo lang din hahayaan na magmoist yung takpanan ng inyong kaserola. May possibility po kasi na matuluan ng tubig yung niluluto nyong cake. So ayan, exactly 30 minutes nga ay naluto na rin itong cake. Patayin ang apoy at tanggalin na agad sa kalan. So ayan, optional lamang ito pero naglagay lang ako ng powdered sugar on top. At pwedeng nyo nga tong partneran ng kape.